slow moving yung pagpasok ng kaperahan sa inyo mga kapiksi, pero dadating din yung time na makakaraos ka din sa lahat ng mga challenges and pagsubok mo, pero hindi siya agad-agad or hindi mabilis, kumbaga slow moving, pero it's better na slow kaysa sa walang movement, okay? Kasi hindi naman kayo stuck yun yung mas maganda compared dun sa mga readings na i-stuck sila sa problema. At least kayo may movement, no? Hindi man ganun kalakihan, pero may movement, may progress. Hello guys, Mani come to me. Hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is money reading para ngayong November para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Virgo. So ito yung money energy mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Virgo. So, ito yung energy ng Virgo, guys. Kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Combination to ng positive and negative energy, mga kapiksi. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. For some of you guys, may mga bagong opportunities na dadating sa inyo pagdating sa kaperahan. Pero parang meron pa kayong mga conflicting thoughts dun sa mga opportunities na yun. Ibig sabihin parang hindi kayo mawari, no? Kung anong pipiliin nyo dito sa mga opportunities na to. Parang magulo yung isip nyo, in short. Kaya nagkakaroon kayo ng conflicting thoughts, mga kapiksi. Pwedeng bagong opportunity ito sa negosyo, mga kapiksi, for some, or just any type of source of income, mga kapiksi. And for some of you, there's a chance na maaari nyo tong i-take advantage, mga kapiksi, but then again, parang hindi pa kayo fully prepared, mga kapiksi. So wag kayo masyadong maging impulsive, guys. Kahit na may mga opportunities na dumadating, it's nice, no, na may mga opportunities na dumadating for you, kasi ibig sabihin nun wala kayong masyadong blocks. But then again, pagdating sa mga ganyang klaseng opportunities, especially pagdating sa pera, guys, always na mag-ingat. Pag-aralan mo ng mabuti, make sure na alam nyo kung ano yung pinapasok nyo, alam nyo yung ginagawa nyo. Lalo na pagka kailangan maglabas ng pera or kailangan mag-invest, kasi mahirap na, okay? So mag-ingat mga kapiksi. Palaging pag-aralan muna bago maglabas ng pera. For some of you, kung kayo ay nasa negosyo, actually even sa negosyo or sa trabaho, parang you are facing with some kind of competition and medyo heartbroken kayo. Ibig sabihin nito, parang hindi maganda yung working environment nyo. So it's either meron kayong problema or issue sa mga boss nyo, or meron kayong problema or issue sa mga colleagues nyo or sa katrabaho. Ganun din sa negosyo, mga kapiksi, kasi for some of you, maaring napapansin nyo na tight yung competition sa market, ganyan. And baka nadi-disappoint kayo or kinakain kayo ng frustration kasi napapansin nyo na mas magaling yung competitor nyo or mas maraming benta sila or customer, ganyan. Competition is part of our society, mga kapiksi, no? Yun yung in-explain ko sa inyo. Kahit ng mga bata pa tayo sa school, di ba? Pag may tanong si teacher, nag-uunahan kayong magtaas ng kamay, teacher, ganyan, para kayo yung tawagan. It's okay na may competition, mga kapiksi, to bring out the best in you, pero wag kayo masyadong mag-focus sa competitor. Mag-focus kayo sa sarili nyo, mga kapiksi. Okay? Instead, tingnan nyo yung mga best practices, okay, ng inyong mga competitors, and you can learn from them, no? Kung ano yung mga
best practices nila, you can also apply it to yourself or to your business, di ba? Para mag-bloom din kayo kagaya nila mga kapiksi. For some of you, parang feeling ko merong aatake sa inyo ng patalikod guys, no? Pagdating sa trabaho or sa trabaho. Parang merong umaatake sa inyo ng patalikod. Binabackstab ka, ganyan. So, mag-ingat kayo sa mga pag-share ng mga information, mga kwentuhan-kwentuhan, ganyan. Marites-marites. Kasi baka magamit yan against you and mapuruhan ka. Okay? So, yun yung kailangan mong iwasan mga kapiksi. Slow moving yung pagpasok ng kaperahan sa inyo mga kapiksi, pero dadating din yung time na makakaraos ka din sa lahat ng mga challenges and pagsubok mo, pero hindi siya agad-agad or hindi mabilis, kumbaga slow moving, pero it's better na slow kaysa sa walang movement. Okay? Kasi hindi naman kayo stuck yun yung mas maganda compared dun sa mga readings na i-stuck sila sa problema. At least kayo may movement, no? Hindi man ganun kalakihan, pero may movement, may progress. And yung mga maliliit na movement na yun, kapag inyong pinagpatuloy, di ba? Matatapos din yung mga pagsubok nyo. So it's better to move slow mga kapiksi than not to move at all. Yung iba kasi sumusuko na, yung iba nag-give up na. So kayo, don't give up guys, just continue on persisting. Ang successful na ang key or ang susi sa successful na pamumuhay is prayers, affirmations, prayers and affirmations, kilos or action, okay, and then positive na mindset mga kapiksi. Alright? So, pag samasamahin nyo yun, tapos samahan nyo pa ng gratitude. Pag sinabing gratitude, always appreciate yung mga blessings, and kapag palagi nyo yung ginawa, definitely makakawala din kayo dito sa mga financial struggles na to. So, mabilis pero merong pag-unlad at pag-andar mga kapiksi. And for some of you guys, hindi naman kayo nag-iisa, meron kayong partner, pwedeng specific person ito, pwedeng best friend nyo, pwedeng magulang nyo, na nagsusupport sa inyo, sa inyong mga financial goals or mga financial dreams mga kapiksi. So, two heads are better than one, ika nga, di ba? So, mas maganda na yon, may katulong kayo, at least gagaan or gumagaan yung bigat ng inyong mga dalahin mga kapiksi. Alright? Yung iba sa inyo, yung iba sa inyo guys, masyado yung ine-embrace ang kahirapan. So, yung iba parang sanay na kayo sa kahirapan. So, wag ganon guys. Pwedeng magbago yung takbo ng inyong pamumuhay as long as magbago din yung inyong mindset mga kapiksi. So, always think of abundance of money. Alright? Just tell yourself, aasenso din ako, uunlad din ako. I-comment nyo yan sa baba mga kapiksi. Aasenso din ako, uunlad din ako. O kaya yung ating mga money affirmations na money come to me, palagi ako may pera and palagi ako nagkakapera. Even if it's not true sa ngayon, kahit hindi siya totoo, just keep on saying those words over and over again. 1 year from now, 2 years from now, makikita nyo na sobrang layo na ng diferensya ng pamumuhay nyo from right now. Okay? If you just continue on saying those words over and over again mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Virgo, if naka-resonate kayo dyan sa mga readings na yan. Tingnan natin. Ito yung mga money manifesting techniques mga kapiksi. Bubunot tayo ng isa. Bago tayo bumunot guys, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo
para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman? Kapiksi, kung gusto mong yumaman, umunlad at tumasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi para sa'yo talaga yan. And good news, no? Meron tayong ongoing sale mga kapiksi until October 31. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course. So mag-avail na kayo, guys. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung ating money manifesting technique, mga kapiksi. Prosper, okay? Write yourself a check for a large amount of money. Pin it up so you can see it every day. Imagine with as much conviction as possible how great it will feel when you really do have this much money. So, ito guys, kapag nakukuha natin to, this is a visualization technique. Mga kapiksi, since you're going to use the power of your imagination, kapag nakukuha ko tong card na to, palagi kong sinaside na example si Jim Carrey kasi ginawa niya to before. So, pwede kayong, if meron kayong mga checking account, guys, pwede kayong kumuha ng isang blank check, tapos isulat niyo yung pangalan niyo doon and isulat niyo yung amount na gusto nyong ma-receive, okay? Or kung wala naman kayong check, pwede kayong maghanap sa Google, no? Pwede kayong mag-drawing sa bond paper or sa papel. Or kung gusto nyong ipaprint, pwede rin, okay? Tapos isulat nyo yung pangalan nyo and then yung amount na gusto nyo. It doesn't matter kung totoong cheque or drawing na cheque lang, mga kapiksi. Ang importante is you write your name and the amount of money na gusto nyong matanggap. And then you have to imagine it with as much conviction as possible. Anong mararamdaman mo kapag nasa iyo na yung halaga ng pera na nilagay mo doon. Alright? So, it doesn't matter kung how much, mga kapiksi. As long as you can think about it and feel it real, you can have it, guys. So, yung example na sinabi ko kanina, si Jim Carrey, no? Kung sa mga hindi nakakakilala kay Jim Carrey, i-google nyo na lang siya. Isa siyang Hollywood actor, mga kapiksi. And ginawa niya tong technique na to bago siya sumikat sa Hollywood. Meron siyang check, hindi ko alam kung totoo or fake. Nandun yung pangalan niya and yung amount na gusto niyang ma-receive, okay? And then every day nasa kanya lang yung check, either sa wallet niya or sa pocket niya, hindi ko alam, pero palagi niya yung kasama. Tapos yung big break niya sa Hollywood, mga kapiksi, kung ano yung amount na sinulat niya dun sa check niya, yun yung amount na na-receive niya as talent fee. Okay? So, again, guys, if you can think about it and you focus on it, you can have it, guys. Okay? So, nothing is impossible. Pwede nyo rin gawin. Libre lang yan. Walang ka-effort, guys. Ang importante is you see it every day. You feel it every day. How much or how happy you would feel kapag nasa inyo na yung amount ng pera na nilagay nyo. Pwede nyo picturean, tapos gawin yung wallpaper sa mga cellphone nyo, sa laptop nyo, sa desktop nyo, o kaya naman idikit nyo, diba, sa table nyo, sa vision board nyo, as long as you can see it every day and imagine having it, mga kapiksi. Alright? So, try nyo, guys. Walang mawawala. This is a very nice manifesting technique, mga kapiksi. So, comment down below, Virgo, if naka-resonate kayo sa reading nyo. Ito nga pala yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, guys. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.